Okay, hello guys. Hindi tayo magra-rides. Ito yung gamit natin, yung seat helmet. Siyempre, nakasik din ako. Nabalaklava. So, ano natin yung i-review natin yung motor na to kasi nung mag-rides ako kahapon may napansin akong kakaiba, so gusto kong i-justify yun. Ganda niya guys, modular siya. Hey guys, modular helmet siya guys. There's meron din siyang ayan. Hey, let's go. Pero syempre pagagasan muna natin siya. Okay, thank you Lord. Ingatan po ninyo ako Panginoon sa aking biyahe. Sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Guys, nakapansin kasi dito sa motor na ito mayroon siyang karakteristik na kakaiba dahil nag-ride sa kahapon ay napansin ko sa paakyat. Di ba marami nagko-comments na naranasan na nila yung na mahina daw sa paakyat. Well, actually yung karakteristik niya na yun, kapag ka hindi mo siya ibinwelo, kahit aling motor mo ang yata, mahina. Pero since na ito nga nung inakyat ko sa matarik talaga pero sementado, pero pa yung off-road kasi tinanay ko rin sa off-road. I-demo ko sa inyo sa susunod. Nung inakyat ko siya
na hindi nakabuelo. Kinaka po siya. Hindi ko alam kung lahat ng motor talaga gano'n. Kalagay ko gano'n. So, pero kung nakabuelo siya, ang smooth-smooth niya. Nung inakyat ko siya, nakabuelo. Pasensya na guys, hindi ako nakapagdala ng headset, ng mic. Kaya nilalakasan ko boses ko. Ayan. So, tinry ko talaga 2 times, pero gusto kong i-demo sa inyo sa susunod para makita nyo na totoo yung sinasabi. Actually, ginawa ko yun, may angkas ako. Mabigat yung angkas ko, 60 kg. May katabaan yung babae. Try. Then ita-try ko ngayon, i-demo ko ng solo. Kasi ito naman talagang motor na to, design siya pang solo. Dahil yung kanyang gulong ay parehas maliit. 250. 2.5 to 250. So, parehas siya. Kaya palagay ko ito, dinisign. For solo ride, off-road, or road. So, I think papagas tayo rito. Isa lang, bukas. Sandaan lang. Bago pa muna isa ng... Ay, 9 na buwan na rin. Tuyo na. May konti pa na. Kundi. Sandaan lang. Unleaded. Ano yung dyan, Mari? Premium? Mga sa likod o? Let's go. Okay. So, ayan. Yan na. Characteristic na. Kaya pala sinasabing mahina sa akyatan. Kasi, di ba yung mga rampa-rampa sa off-road? Buelo mo, preno, buelo.
hindi yung tuloy-tuloy na paakyat. Kailangan mo siyang maniobra. Tatainin mo siya. Kasi hindi siya scooter. Nakasili manual. So yun ang gagawin mo. Dahil pag sanay ka sa scooter, throttle lang ng throttle, talagang tatapusin ka. Ito kasi, nakasini manual, meron siyang certain malakas doon sa tangke niya, saka sa clutch na. Katulad na yun. Ito paakyat ito, pero nakakarisera ako. Dahil magmi-minor lang ako dahil siyempre nagpa-vlog tayo. Pero dahil pag nakabuelo na siya, pwede ko siyang mabilisan. Pwede ko siyang ikwarta. Kayang-kaya niya. Kwarta natin. Ayan, ang kwarta ng tercero niya, 70. So, kayang-kaya mo siya. So, wala namang problema. Nasa ano lang pala, since na nasa driver siya, so okay naman siya. Yan. So at least masagot na natin siguro. At kami dito lang sa motor ko lang, dito lang sa inyo. Guys, actually siguro at least nabigyan ko kayo ng konting idea regarding this XRM 125Fi Dual Sport. At itong gamit ko ay Aura Blue DSX Extreme. So yun ang gamit ko guys. Kaya siguro mga bossing, siguro dito ko na end ito. At least nasabi ko sa inyo yung nakikita ko sa inyo ng konti yung takbo nitong motor na to. Kaya mag-alala sa motor ng XRM, kung sanay kayo sa scooter, oh, kung sanay naman kayo sa semi-manual nyo. Okay, so hanggang dito na lang.
At i-end ko na tong vlog na to guys. Okay mga bossing, till sa susunod nating pag-vlog. God bless. Don't forget to subscribe to my channel. Dito tayo sa highway. Okay guys, this is G Motovlog Rides signing out.